Sa panahon ng eleksyon, tila parang isang malaking entablado ng damdamin ang buong bansa. Lahat ay may opinyon, lahat ay may gustong ipaglaban, lahat ay may kinikilingan. Mula sa kalsada hanggang sa social media, mula sa simpleng usapan sa palengke, hanggang sa matitinding balitaktakan sa Senado, parang lahat ay nag-aalab, naglalaban para sa katotohanan, para sa tama, para sa bansa. Ngunit sa gitna ng init ng mga diskusyon, ng ingay ng mga komentaryo, ng tensyon sa pagitan ng magkakaibigan, o kahit ng pamilya, ano nga ba ang silbi ng stoikong karunungan? Ano ang maitutulong nito sa atin, hindi lamang para manalo ang gusto nating kandidato, kundi para manatiling buo, marangal, at mapanatag ang ating kalooban sa gitna ng lahat ng ito? Ang Stoicism ay hindi isang relihiyon o ideolohiyang pampulitika. Isa itong pilosopiyang nagsasabing may mga bagay sa buhay na kontrolado natin at meron ding hindi. At sa mga panahong tulad ng eleksyon, ito ang pinakamatinding hamon, ang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang baguhin ng ating sigaw, boto, o kahit ng matatalim nating salita. Ang boto ay isang kapangyarihang hawak ng bawat mamamayan, totoo. Ngunit higit sa boto, ang pinakamaimportanteng kontrol na meron tayo ay ang kontrol sa ating sarili, sa ating reaksyon, sa ating galit, sa ating takot, sa ating emosyon. Ayon kay Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kung nanalo ang hindi mo gusto, hindi mo kontrolado iyon. Kung nadaya ka man, hindi mo rin kontrolado ang pandaraya, pero kontrolado mo kung paano ka magpapatuloy sa kabila nito. Dito pumapasok ang tunay na stoikong lakas, ang lakas na hindi umiiyak sa resulta, kundi kumikilos sa sarili niyang kakayahan, sa sarili niyang dangal, at sa sariling paglalakbay. Hindi ibig sabihin nito ay wala tayong pakialam. Sa Stoicism, hindi sinasabing maging manhid sa paligid. Sa katunayan, ang mga Stoic tulad nina Marcus Aurelius ay emperador, si Seneca ay tagapayo sa mga pinuno, at si Epictetus ay guro ng mga leader ng bayan. May malasakit sila sa mundo, ngunit hindi nila hinahayaan ang mundo na guluhin ang kanilang loob. Sa halip, nililinang nila ang lohika, disiplina, at malasakit, tatlong haligi na kailangan natin, lalo na ngayong panahon ng halalan. Malasakit, dahil hindi ito tungkol lang sa pagkapanalo ng kandidato mo, kundi sa kinabukasan ng buong bayan. Disiplina, dahil kahit gustong-gusto mo nang pumatol sa basher, o gumawa ng fake news para lamang manalo, pinipili mong manatili sa katotohanan. At lohika, dahil hindi sapat ang damdamin sa pagboto, kailangan ito ay may lalim, may datos, may rason. Sa tuwing pipili tayo ng leader, huwag nating hayaang ang galit o takot ang magdikta ng ating boto. Ayon sa Stoic na si Seneca, we suffer more in imagination than in reality. Marami sa ating pinipili ay dahil sa takot, takot sa krimen, sa kahirapan, sa kaaway. Pero ang isang Stoic ay hindi nagpapadala sa takot, kundi nagre-responde gamit ang karunungan. Kung kaya't bago bumoto, tanungin ang sarili, ito bang pinipili ko ay batay sa matalinong pag-aanalisa, o bunga lamang ng emosyon? Kapag nauunawaan natin ang Stoikong prinsipyo, napapahupa natin ang init ng ulo sa panahon ng eleksyon. Hindi na natin kailangang makipag-away sa social media, magsunog ng tulay sa mga kaibigan, o makisigaw sa lansangan ng walang saysay. Ang pagiging Stoic ay hindi pagiging tahimik sa harap ng kasamaan, kundi pagiging mapanuri kung kailan ka dapat magsalita, paano, at bakit. Hindi rin ito pagiging duwag, ito ay pagiging matatag. Sapagkat ang tunay na matapang ay ang kayang magtimpi sa harap ng galit, at kayang magpaliwanag ng may dignidad sa harap ng kawalang katarungan. Kaya sa panahon ng eleksyon, mahalagang tanungin, ano ang kontrolado ko ngayon? Ang sagot ay hindi ang boto ng iba, kundi ang sarili kong boto, ang sarili kong pag-isip, at ang sarili kong asal.
Kapag malinaw ito sa iyo, hindi ka na natitinag kahit gaano kaingay ang paligid. Ang social media ay tila naging arena ng digmaan tuwing eleksyon. Mga keyboard warriors na tila ba mga sundalo ng kani-kanilang kandidato. May lumalaban gamit ang katotohanan, pero mas marami ang gumagamit ng paninira, kasinungalingan at takot. Para sa isang stoic, ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang makumbinsi mo ang ibang tao, kundi ang manatili kang totoo sa sarili mong prinsipyo. Hindi mo kailangang ipahiya ang iba para ipagtanggol ang paniniwala mo. Hindi mo kailangang siraan ang buong pamilya ng kandidato ng kalaban para sabihing mali sila. Ang stoic ay hindi nananalo sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Maging ikaw ang huwaran ng disenteng taga-suporta. Magpahayag ng opinyon pero may kababaang loob. Ipaglaban ang prinsipyo pero may respeto. Dahil sa bandang huli, ang paggalang sa karapatan ng iba ang siyang tunay na lakas ng isang demokratikong lipunan. Hindi mo kontrolado kung sino ang mananalo sa eleksyon. Kahit anong pagod mo sa pangangampanya, kahit ilang bahay ang nalibot mo, kahit ilang post ang ginawa mo, ang desisyon ay nakasalalay sa milyon-milyong taong may kanya-kanyang paniniwala. Ngunit kung ikaw ay isang stoic, hindi mo sinusukat ang tagumpay batay sa resulta kundi batay sa integridad ng iyong kilos. Nagpakita ka ba ng dignidad habang lumalaban para sa prinsipyo mo? Naging patas ka ba sa kabila ng tukso na gumanti? Nagsalita ka ba ng katotohanan kahit mahirap? Ang mga ito ang tunay na sukatan ng tagumpay, hindi ang boto. Dahil ang karakter ay mas mahalaga kaysa opinyon. At sa panahon ng kaguluhan, ang karakter ang nagbibigay liwanag sa kadiliman. Pagkatapos ng eleksyon, maraming puso ang sugatan. May mga nadismaya, may mga naduwag, may mga nawalan ng pag-asa. Pero sa Stoicism, tinuturo sa atin na ang anumang pagkatalo ay oportunidad para sa paglago. Hindi pagkatalo ang matalo ang kandidato mo. Ang tunay na pagkatalo ay ang mawalan ka ng pag-asa, mawalan ka ng dangal, mawalan ka ng malasakit. Kaya't kahit ano pa ang kinalabasan ng bilangan, bumangon ka pa rin. Maglingkod ka pa rin. Magmalasakit ka pa rin. Ang isang stoic ay hindi lamang kumikilos kapag panalo siya. Kumikilos siya dahil ito ang tama, panalo man o talo. Dahil ang bayan ay hindi nagbabago dahil lang sa resulta ng eleksyon. Nagbabago ito sa bawat araw na may isang mamamayang pinipiling maging matuwid, mapagpakumbaba, at makatarungan. Ang pagiging stoic sa panahon ng eleksyon ay pagyakap sa katahimikan sa gitna ng ingay. Pagpili sa katotohanan sa gitna ng propaganda. Pagpili sa disiplina sa gitna ng galit. At higit sa lahat, ito ay paninindigan sa kabila ng pagkalito. Hindi madaling maging stoic. Hindi ito sikat. Hindi ito madaling ipaliwanag sa mga taong gusto ng mabilis na sagot at matunog na sigaw. Pero ito ang kailangan ng ating bayan, mga mamamayang hindi lang marunong bumoto, kundi marunong humawak ng sarili sa gitna ng pagkakaiba. Kung bawat isa sa atin ay magiging stoic sa panahon ng halalan, mas mahinahon tayong mag-uusap, mas may pag-asa tayong magkaintindihan, at mas matibay tayong magtatag ng isang bansang hindi madaling mauga ng takot, galit, o pagkatalo. Ang tunay na stoic ay hindi natitinag ng resulta, dahil ang kanyang misyon ay higit sa eleksyon. Ang kanyang laban ay hindi nagtatapos sa araw ng bilangan. Sa halip, nagsisimula pa lamang ito. Sa araw-araw na pamumuhay, sa pagtupad sa tungkulin, sa pagsasalita ng totoo, at sa pagprotekta sa karapatang pantao. Hindi mo kailangang manalo sa eleksyon para maging mabuting mamamayan. Hindi mo kailangang makaboto sa nanalo para maglingkod sa bayan. Ang kailangan mo lamang ay puso na pinanday ng stoikong karunungan,
Puso na handang magsakripisyo, hindi para sa pansariling ambisyon, kundi para sa mas mataas na layunin. Sa ganoong paraan, bawat araw ay eleksyon. Bawat kilos ay boto. Bawat salita ay paninindigan. Kaya ngayong eleksyon, itanong mo sa sarili mo, anong uri ng mamamayan ang gusto mong maging? Hindi lang kung sino ang gusto mong manalo. Dahil ang karakter ng isang bansa ay hindi lang nakikita sa kandidatong naupo kundi sa mga mamamayang bumoto, tumanggap, lumaban, at nagpatuloy. Ang stoikong mamamayan ay hindi perpekto, pero siya ay palaging gising, gising sa katotohanan, gising sa pananagutan, gising sa pag-asa. At sa bawat gising niyang araw, dala niya ang diwa ng stoicism, tahimik pero matatag, mapagpakumbaba pero may prinsipyo, hindi palaging panalo pero laging marangal.